Si Reyna Angelica Marroquin ay ipinanganak noong 1941 sa bansang El Salvador. Noong mga panahong yun, marami ang umaalis sa kanilang bansa para hanapin ang magandang kapalaran sa Amerika. Bagamat hirap din sa buhay, kontento siyang mamalagi sa bansang sinilangan kasama ang kanyang asawa at ang kanyang ina. Pero noong sumapit ang 1966, nalaman niya na may kinalolokohang babae ang kanyang asawa at buntis pa ito. Naging napakasakit nito para kay Reyna, kaya kahit ayaw niyang iwan ang kanyang ina para matakasan ang problema, ay pinili niyang mangibang bansa din patungong Amerika para isubsob na lang ang sarili sa pagtatrabaho at makalimot. Nakarating siya ng Amerika at nakatagpo agad ng trabaho sa New York bilang isang yaya. Hindi nagtagal ay umalis siya sa kanyang trabaho at pumasok sa school para mag-aral ng Ingles. Doon ay nakilala niya at naging matalik na kaibigan si Cathy Andrade na tulad niya ay taga El Salvador din. Tinulungan siya ni Cathy na makahanap ng trabaho habang nag-aaral. Natanggap naman si Reyna sa Melrose Plastic Factory. Gumagawa sila doon ng mga synthetic na bulaklak at halaman na pangdekorasyon. Naging maayos ang katayuan ni Reyna sa Amerika. Meron siyang permanenteng trabaho at okay naman ang kinikita niya at meron na rin siyang boyfriend. Umibig siyang muli matapos niyang mabigo at masaktan sa kanyang asawa. Kaso, may problema. Pamilyadong tao ang kanyang bagong nobyo at may 3 anak. Kakatuwa sapagkat siya na ngayon ang nasa kaparehong katayuan ng babae kung bakit niya iniwan ang kanyang asawa. Pero hindi niya magawang talikuran ang nobyo. Napamahal na siya dito ng husto. At saka nangako naman ito sa kanya na iiwan ang kanyang asawa para silang dalawa na ang magsama. Naniniwala siyang siya ang mahal ng nobyo at hindi na nito mahal ang kanyang asawa. At yun ang matibay na pinanghahawakan ni Reyna, ang kanyang mga pangako. Madalas silang nagtatagpo, namamasyal, nanonood ng sine at kumakain sa labas. Pero kahit minsan ay hindi nagawang ipakilala ni Reyna sa kaibigang si Cathy ang kanyang sinasabing nobyo. Paano'y nahihiya siyang sabihin na ang kanyang nobyo ay ang kanyang among lalaki. Hanggang sa nagbunga na nga ang kanilang madalas na pagkikita. Nabuntis si Reyna pero sa halip na magsama sila sa iisang bubong tulad ng pangako nito, itinira siya ng nobyong amo sa isang maliit na apartment mag-isa. Habang unti-unting lumalaki ang kanyang tiyan ay pinakikiramdaman ni Reyna kung ano ang gagawin ng kanyang nobyo. Kung ano na ang plano nito kasi sabi niya hihiwalayan niya ang kanyang asawa pero hindi naman niya ginagawa. Ngayon ay 9 na buwan na ang kanyang dinadala at kagampan na. Desperado na siya, ayaw niyang lumaking bastado ang kanyang anak. Kaya para mapilitang magdesisyon ang nobyo, tumawag siya sa bahay ng mga ito at kinausap ang kanyang asawa. Sinabi niya ditong buntis siya at ang kanyang asawa ang ama ng kanyang dinadala. Kaya nang umuwi ang kanyang nobyo sa bahay ng mga ito, inaway siya ng kanyang asawa dahil dito. Ikinagalit ito ng husto ng kanyang nobyo. Tinawagan siya sa telepono at pinagbantaan ang kanyang buhay. Takot at agad na tinawagan ni Reyna ang kaibigang si Cathy at umiiyak na ikinuwento ang mga nangyari at sinabi ditong hindi niya yun dapat ginawa. Hindi niya kasi akalaing ikagagalit ito ng husto ng kanyang nobyo. Dahil sa sobrang pag-aalala sa kaibigan, dahil kabuntisan pa naman ito, agad na napasugod si Cathy sa inupahang apartment ni Reyna para damayan ito. Pero nang dumating siya doon, hindi niya nadatnan ng kaibigan. Naghintay siya ng halos 3 oras pero hindi siya dumating hanggang sa umuwi na siya. Kinabukasan, tinawagan niya si Reyna sa inuupahan nito pero walang sumasagot. Pinuntahan niya uli ito sa bahay niya pero wala pa rin ito doon. Lalo siya nag-alala para sa kaibigan. Kaya pumunta na si Cathy sa pulisya para i-report ang pagkawala nito. Pero nang malaman ng mga pulis na si Reyna ay mula sa El Salvador, hindi nila binigyang pansin ang kanyang reklamo at sinabing baka nakauwi na ito o namamasya lamang ito. Ilang linggo pa ang lumipas
Pero wala pa ring balita si Cathy tungkol kay Reyna. Maging ang kanyang ina sa El Salvador ay wala na ring natatanggap na sulat mula sa kanya. Lumipas ang 10 taon hanggang sa naging 20 taon at ngayon ay mahigit 30 taon na ang lumipas. Wala na silang lahat naging balita kay Reyna. Nagpatuloy sa buhay ang kanyang pamilya sa El Salvador at si Cathy naman ay nanatiling nakatira sa New York. Lagi pa rin niyang naaalala ang kanyang kaibigang si Reyna at kung ano na ang nangyari dito. Hanggang sa sumapit na ang taong 1999. Isang lalaki na nagngangalang Ronald Cohen na nakatira sa Jericho, New York, ang abalang naglilinis ng kanilang basement. Nabenta na niya kasi ang kanyang bahay na ito at gusto niyang kahit paano ay malinis naman ang buong kabahayan bago ito i-turn over sa bagong may-ari. Sa isang masikip na sulok, natuon ang pansin niya sa isang nakaimbak na drum. Matagal na niya itong nakikita sa basement simula pa nang lumipat sila, 9 na taon na ang nakakaraan. Tinangka niya itong iisod pero lubhang napakabigat nito kaya pinagulong na lang niya ang drum palabas ng bakuran patungo sa tabi ng kalsada para kolektahin ang magbabasura. Pero nang dumating ang dump truck, iniwan nila ang drum dahil napakabigat nito at nag-iwan pa ng sulat na nagsasabing hindi nila kinuha ang drum dahil baka naglalaman ito ng kemikal. Kaya nanatili lang ang drum sa tabi ng kalsada. Naisip ni Ronald na buksan na lang ang drum at itapon ng laman nito para hindi na ito ganun kabigat at nang kuhanin na ito ng magbabasura sa susunod. Kumuha siya ng screwdriver at tiningkab ang pinakatakip. Nang tanggalin niya ang taklob, umalingasaw ang matinding amoy. Puno ang drum ng maliliit na plastic pellets at nang hawiin niya ang ibabaw nito, nakita niya ang dulo ng isang kamay. Kaagad siyang pumasok sa loob ng bahay at agad na tumawag ng pulis sa telepono. Dumating ang mga pulis at dinala ang nasabing drum sa coroner's office para sa forensic examination. Ayon sa coroner, ang laman ng drum ay labi ng isang babae. Mahaba at maitim ang kanyang buhok at pumanaw ito dahil sa matigas na bagay sa kanyang ulo. Ang labi ay nakasuot ng bestida na nag-uso pa noong 1960. Nadiskubre din nila na buntis ito nang ito'y pumanaw. Natagpuan din nila sa loob ng drum ang isang shoulder bag, makeup kit, wallet at isang address book. Ayon sa sticker na nakakapit sa drum, ginawa ito noong 1965 at dati itong naglalaman ng halogen dye na ginagamit na pangkulay sa mga produktong bulaklak na gawa sa plastic. Ayon pa sa kanilang pananaliksik, itinigil na ang paggawa ng nasabing halogen dye matapos ang 1971. Napag-alaman din nila na ang pellets na nasa drum ay ang ginagamit na raw materials para makagawa ng plastic na halaman at mga bulaklak. Nakasaad din sa selyo ng drum na ipinadala ito sa Melrose Plastic Company sa New York pero matagal nang nagsara ang nasabing pabrika. At ang isa sa mga nagmamay-ari nito ay nagngangalang Howard Elkins na dating may-ari din ng naturang bahay sa Jericho noong 1957 kung saan natagpuan ang drum. Nailathala sa mga pahayagan ang natagpuang labi at hindi inaasahang tawag ang kanilang natanggap. Hindi nagpakilala ang tumawag pero sinabing noong 1960s may naging karelasyon nga si Mr. Elkins na isang Latina at trabahante niya ito sa kanilang pabrika. Kinumpirma din ito na gumagamit sila sa factory ng drum para ibiyahe ang halogen dye na gamit nilang pangkulay sa kanilang mga produkto. Muling tiningnan ng mga detectives ang address book na nakuha nila sa loob ng drum. Halos napawi na ang mga nakasulat dito sa katagalan ng panahon. Pero sa tulong ng makabagong teknolohiya ay na-preserve nila ang nilalaman nito at isa-isa nilang kinontak ang mga taong nakalista sa libreto. Pero lahat sila ay wala na sa kanilang mga tinitirhan maliban sa isa at ito'y walang iba kundi si Cathy Andrade. Sa mahabang panahon, nanatili siya sa kanyang address at hindi lumipat kahit ang kanyang telephone number ay hindi siya nagpalit.
Sinabi ni Kathy sa mga pulis na magkaibigan silang matalik ni Reyna. Nagkaroon ito ng relasyon sa isang lalaking may asawa at 3 anak, pero hindi niya ito kilala. Nang huli silang magkausap sa telepono, 9 na buwan itong buntis. Takot na takot itong umiiyak sa kanya. Sinabi nitong hindi na niya nakita pa si Reyna simula noon. Hinanap niya ito at nag-report sa mga pulis, pero binaliwala lang ng mga ito ang kanyang sumbong. Unti-unti ay nakakabuo na ng teorya ang mga pulis sa kaso. Kumbinsido silang si Mr. Howard Elkins ang sikretong kasintahan ni Reyna Marquin at siya ding responsable sa pagkamatay nito. Hinanap nila si Mr. Elkins at natunto nila ito sa Florida. Inamin niya sa mga otoridad na nagkaroon nga siya dati ng karelasyong Latina nung siya'y bata-bata pa, pero hindi na niya matandaan ang pangalan nito at kung ano ang kanyang itsura dahil mahabang panahon na ang nakakaraan. Tinanong siya ng mga pulis kung pwede siyang makuhanan ng DNA sample para malaman kung siya ang ama ng bata na dinadala nito at para maalis na rin ang kanilang hinala sa kanya. Pero tumanggi si Mr. Elkins at umiwas na makipagtulungan sa mga pulis. Sinabi sa kanya ng mga otoridad na aalis sila pero babalik uli at sa kanilang pagbabalik may dala na silang court order para makuha ang kanyang DNA sample sa ayaw at sa gusto niya. Pero bago pa makabalik uli ang mga pulis, bumili na si Mr. Howard Elkins ng shotgun at bala. Si Mr. Elkins ay nasa 70 years old na at wala na siyang planong magpakulong pa sa kanyang edad na yun. Pumasok siya sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa loob ng garahe at doon tinapos ang sariling buhay gamit ang biniling armas. Wala itong iniwang sulat. Natagpuan siya ng kanyang anak at agad na tumawag ng mga pulis. Nang magsagawa ang forensic ng DNA test, nakumpirma nilang siya nga ang ama ng bata sa sinapupunan ng labi. Ang teorya ng mga pulis noong gabi ng 1969, galit na tinawagan ni Mr. Elkins si Reyna. Nagkasundo silang magtagpo sa loob ng factory. Hindi nagustuhan ni Mr. Howard Elkins ang ginawa ni Reynang pagtawag at panggugulo sa kanyang asawa. Bunsod ng nagpupuyos niyang galit, napatay niya ito. Dinala ang labi sa bahay niya sa Jericho at isinilid sa drum. Plano niyang itapon ang drum sa dagat pero napakabigat nito. Kaya pinagulong na lang niya at iniimbak sa madilim na sulok ng basement kung saan ito nanatili doon ng mahigit 30 taon. Ngayong solve na ang kaso, isang reporter ang lumipad patungong El Salvador para hanapin naman ang pamilya ni Reyna. Natagpuan nila ang ina nito sa bayan ng San Martin na ngayon ay nasa edad 95 na. Ayon sa matanda, matagal na siyang lumuluha simula nang huminto ang pagdating ng sulat mula sa kanyang anak. Ayon pa dito, madalas niya itong nakikita sa kanyang mga panaginip na nasa isang sisidlan. Inilipad nila ang labi ni Reyna sa El Salvador at sa wakas sa loob ng mahabang panahon, nakauwi na rin siya sa kanyang ina na matagal nang naghihintay sa kanya. Nailibing siya at matapos lang ang ilang buwan ay pumanaw naman ang kanyang ina. Para bang inintay lamang siya nito at ngayon ay magkasama na sila.